dahil ang nagsasabi na ang kaligtasan ay nawawala ay hindi po sa Diyos. Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. So ngayon ay gagawa tayo ng video patungkol po sa ating kaligtasan na marami kasing mga tao ngayon na nagtuturo ng kaligtasan ay nawawala. So babasahin natin sa Bible kung ang kaligtasan ba ay talaga bang nawawala kung ang isang tao ay nagkasala o gumawa siya ng kasalanan. Ilan lang itong mga talatang ito na familiar sa atin. Sa mga one sip is always sip dyan. Ito po ay familiar po sa atin. Sa John chapter 10, verse 28 down to 29. Ito ang sabi ng Bible mga kapatid. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, ang tanong ba, nawawala ba talaga ang kaligtasan? The Bible says, hindi. Hindi nawawala ang kaligtasan. Okay? Unang-una mga kapatid, according sa verse nating binasa, dito, and I give unto them eternal life. Ang eternal life ba ay napuputol mga kapatid? Hindi. Kasi kung ang eternal life ay napuputol or temporary, hindi siya matatawag na eternal. Kasi kung eternal, ibig sabihin, walang katapusan. So, ibig sabihin, and I give unto them eternal life. At saka ito pa, and they shall never perish. So, ang isang tao na tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa mga kapatid, ay ang kanyang kaligtasan hindi nawawala at hindi siya mapapahamak doon sa impyerno. So, yun po according sa Bible mga kapatid, neither shall any man pluck them out of my hand. So, kahit sino man, kahit si Satan man yan, kahit yung kasalanan mo niyan, hindi makawala sa kaligtasan. Kasi tanda natin mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi naman bigay ng tao. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa taong sumampalataya sa Kanya. Ikalawa, ang kaligtasan mga kapatid ay hindi po natin hawak. Hindi po natin hawak yung kaligtasan. It means kung nagkasala man ang totoong ligtas, it means kung ang isang tao ay ligtas ay nagawa siya ng kasalanan, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Dahil hindi naman siya ang may hawak sa kaligtasan. At hindi naman siya ang nagbigay sa kaligtasan. Sino ang nagbigay? Ang Diyos. Sino ang naghawak sa kaligtasan? Ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Walang makapaghiwalay sa iyo, kapatid. So kung totoo kang ligtas mga kapatid, hindi talaga nawala yung kaligtasan. Sasabihin nila, yung Old Testament, nawala yung Holy Spirit. Sa Old Testament mga kapatid, wala pang promise sa Diyos. So pag sila ay nagkasala, ang Holy Spirit ay aalis at babalik. Pero sa New Testament mga kapatid, mga kaibigan, according po sa Ephesians chapter 1 verse 13 down to 14 mga kapatid, ito yung promise sa Diyos na hindi talaga nawawala ang kaligtasan ng isang tao habang siya ay may buhay pa. Ibig sabihin na wala yung kaligtasan ng isang tao pag siya ay wala na. Okay? So Ephesians chapter 1 verse 13 mga kapatid, verse 14. Okay, sabi ng Bible sa verse 13, in whom we also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ibig sabihin, ang isang tao ay nakatanggap na sa kaligtasan ay hindi nawawala dahil nakasilyado na yan, nakasealed na yan. At sabi ng verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchase